Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. At isang biyaya po ulit na makatayo sa harapan upang magbahagi ng salita ng Diyos, ang mensahe ng ating Panginoon para sa atin ngayong araw ng linggo. First po, sorry po muna ako kung sa last Sunday po na nakalagpas ako sa time frame ng ating gawain. Medyo napahaba ang aking sermon. Kaya humingi po ako ng paumanhin sa misstep po na 'yon. Pero kung titingnan po natin, ihalin tulad natin ito sa nangyari sa ating paligid. Kung sa buffet nga, sa 2 hours, sinusulit natin yung pagkain sa buffet. Bakit hindi natin sulitin yung oras sa pagkain ng salita ng Diyos? So, isang perspective lang naman po. Pero, nonetheless, I apologize po dun sa mahabang sermon. So, ngayon naman po, dadako po tayo sa panibagong pag-aaralan natin sa ating series ng Spiritual Disease and Maladies. Gusto kong bigyan kayo ng parang pwedeng imagine. May kausap kayong tao, nag-uusap kayo, isang conversation. Nag-uusap kayo about sa trabaho, sa politics, sa kung anong entertainment ang gusto nyong pinapanood or ginagawa, mga hobbies nyo. Ngayon, naintindihan nyo yung concepts, naintindihan nyo yung mga idea, nagkakaintindihan kayo, pero nung time mo na mag-share, wala kang masabi. Sa larangan po ng neuropsychology, meron po tayong tinatawag na Broca's aphasia or aphasia in general. Sa aphasia po, meron po itong dalawang main na pwedeng i-consider na types, which is yung pag-aaralan natin ngayon, yung Broca's and yung Wernicke's. Ngayon, mag-focus tayo sa Broca's. Ang Broca's aphasia, ito yung isang symptom or disease ng tao na nakakaintindi siya ng mga bagay, naintindihan niya or meron siyang understanding ng kung ano yung mga binibigay or sinasabi sa kanya. Pero pag time niya na para i-explain pabalik or para sumagot, mag-respond doon sa mga concept or ideas na yun, walang lumalabas sa kanyang labi or hindi niya kayang i-express yun pabalik. Now, similarly, or pag i-compare natin, meron tayong ganitong sakit pagdating sa ating spiritual na mga buhay or pagdating sa iglesia. Kapag alam natin ang salita, naiintindihan natin ang salita, pero hindi natin kayang ibalik ito pabalik or i-profess ito pabalik sa ibang tao. Meron tayong understanding na natatanggap natin ang salita. Meron tayong gift or grace or biyaya na naiintindihan natin ang salita. Pero hindi natin kayang i-share ito sa mga ibang tao para makatanggap din sila ng biyaya galing sa ating Panginoon. Kaya samahan niyo po akong buksan sa ang ating mga banal na kasulatan sa Matthew chapter 12 verse 34. Babasahin ko po siya sa ESV. Sabi sa Matthew 12:34, "For out of abundance of the heart, the mouth speaks." Pero paano kung ang mga ating mga labi, ang ating mga bibig ay hindi natin kayang i-express itong abundance na ito? Tayo po yung manalangin. Panginoon, tulungan niyo po kami ngayong umaga na ma-profess, Panginoon, masabi, Panginoon, maibahagi namin ang mga biyayang natatanggap namin sa inyo, ang inyong salita, na higit pa, Panginoon, sa mga biyayang natatanggap namin pang material dito sa mundo. Kaya, samahan niyo po kami, Panginoon. Samahan niyo po ang inyong lingkod na may buong kalakasan, buong katapangan, Panginoon, na ibahagi ang inyong salita na may kalakasan, Panginoon, ng Espiritu, Panginoon. At hindi ito mapunta sa pagkakaroon ng spiritual broadcast, Panginoon, kung saan hindi namin kayang maibahagi ito, bagamat naintindihan namin.
Tanimin niyo po ito sa aming mga puso, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang message po natin ngayong umaga, ang spiritual condition na i-address natin ngayon ay when believers who possess divine truth in their minds and in their hearts but cannot or will not give voice with their mouths. This manifests in two primary ways. They cannot speak of Christ to others, and they cannot speak to Christ in prayer. Hindi natin kayang i-profess si Christ sa iba, at hindi natin kayang manalangin sa kay Kristo. Itong dalawang pag-aaralan natin ngayon. Pero mag-focus po muna tayo sa ways na hindi natin kayang ibahagi si Kristo sa iba. So point 1 sa symptoms natin and diagnosis ng spiritual Broca's aphasia. Unang symptoms po natin ay ang takot natin sa tao. Sa Proverbs chapter 29 verse 25, the fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. How many of us have sat in conversations where Christ should have been named? Or ilan ba sa atin, or marami ba sa atin ang nasa isang usapan, nasa isang conversation sa hindi mananampalataya, na binigyan tayo ng opportunities or chances na maiprofess natin si Kristo pero hindi natin nagawa. Where the gospel should have been proclaimed. Alam natin ang gospel. Every Sunday, nakikinig tayo ng gospel. Pero na-profess ba natin sa kanila during our conversations? Where truth should have been spoken, yet we said nothing. Wala tayong sinabi. Patuloy lang tayo sa conversation na yon. Maring yung conversation na yon is casual, like work or school. Pero merong mga opportunities na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Isang window na pwede nating i-lead papunta sa topic natin na maibahagi natin ng ating Panginoon, ang ating doktrina, ang gospel. Nang sa gayon ay maibahagi niya natin ang biyaya ng Panginoon pero hindi natin ginawa. Kasi natatakot tayo, meron tayong takot sa tao. May takot tayo na magiging awkward ang usapan, ma-isolate tayo dahil ayan na naman siya. Nandiyan na naman yung Kristiyano. Huwag natin kausapin yan, i-share lang yan si Kristo. Wala naman akong dyan eh. Hindi ko naman gusto yung topic na yan. Baduy yung topic na yan. Or pag kinakalculate natin yung cost na magiging kahiya-hiya tayo pag nag-share tayo ng salita ng Panginoon. Meron na bang pagkakataon na nagawa natin yun? Or dumating sa atin ang pagkakataon na yun? Na nahiya tayo na mag-share dahil sa takot natin sa tao? Na ma-isolate tayo dahil ibinahagi natin ng ating Panginoon, ang salita ng ating Panginoon. Baka pag binahagi ko kasi ang salita, hindi na nila ako kausapin. Makikita natin yung parallel na to kay Pedro, nung panahon na ipinagkalulo niya ang ating Panginoon. 3 beses pa. Sabi sa Matthew chapter 26 verse 74 to 75. And immediately the rooster crowed. And Peter remembered the saying of Jesus, before the rooster crows, you will deny me 3 times. And he wept out and wept bitterly. Nung tinatanong na siya ng mga taong nakasalubong sa kanya, hindi ba't ikaw yung isa sa mga disipulo ng taong ito, si Kristo, na ipapako na sa krus? Anong sagot ni Pedro? Dininay niya ang ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, ganun din ang ginagawa natin kung merong ibinibigay sa ating opportunities and chances, biyaya na makapagbahagi tayo, ngunit tinatanggi natin na ibahagi ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos sa ibang tao. The fear of man is a primary symptom of spiritual broca. The patient knows the truth. We know the truth.
They understand the gospel, naintindihan natin ang salita ng Diyos, ang doktrina. But when the moment comes to speak, they remain mute, held captive by the opinions of men. Nagiging pipi tayo sa kung ano ang katotohanan, kung anong ibinigay sa atin. Dahil takot tayo sa opinion ng tao. Symptom number 2, worldly comfort mutes our testimony. Mga comforts natin sa sanlibutan. Pagiging complacent natin sa comforts ng sanlibutan, yun ang nag-mute or PPP sa atin sa kung ano ang dapat na binabahagi natin ng ating testimony sa ating Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 4, no soldier gets entangled in civilian pursuits, since his sin is to please the one who enlisted him. Sino ba ang nag-enlist sa atin? Sino ba ang nag-commission sa atin? Para ibahagi ang salita ng Panginoon, ipangalat ang mabuting balita. Maraming mananampalataya ang napupunta or nagagawang maging pipi sa mga moments na kapag ang comfort ay na-compromise. Lalo na sa panahon ngayon. Marami tayong mga magagandang trabaho, magagandang bahay, minsan may kotse pa, nakakagala tayo sa labas. And maging sa church, meron tayong aircon. May upuan tayo, maganda ang tiles natin. Nakakatulog pa nga tayo sa church dahil sa sobrang komportable natin. Pero anong ginagawa natin? Nagiging complacent tayo sa comfort. Hindi na natin nagagawang i-push ang mga sarili natin para ibahagi ang salita. Maging lumabas tayo sa neutrality dahil nandun ang peace. Okay naman na yung buhay ko. Set Yung pamumuhay ko ngayon, payapa naman Komportable naman ako sa buhay ko ngayon. Bakit kailangan ko pang i-disturb yung peace sa babahagi ng salita ng Panginoon? Gagawa lang yan ng away. Shinare ko sa pinsan ko, nag-away kami. Shinare ko sa kamag-anak namin, di na kami nag-usap. It disturbs the peace within our household. Pero hindi naman ipinangako sa atin ang comfort dito sa sanlibutan. Anong ipinangako sa atin? Merong pag-uusig para sa mga mananampalataya. At hindi ka uusigin, hindi makikita ang pagiging mananampalataya mo sa pag-uusig kung hindi mo ibinabahagi ang salita ng Panginoon. Dahil yung salita ng Panginoon, yan ang nag-i-steer ng sinasabi ng sanlibutan na discord between people. Kasi iba naman yung pananampalataya, iba naman yung pananaw mo sa pananaw ko. Bakit kailangan mong ibigay sa akin yan? Hindi naman ako naniniwala dyan Anong silbi niyan sa akin? Pero mga kapatid, kapag nagsettle na tayo sa comfort or sa peace na yon, nagiging mute tayo, nagiging pipi tayo sa pagbabahagi ng salita. Isang example natin dito si Lot sa Sodom. Kapag binasa natin yung Genesis chapter 19, binabalaan niya ang kanyang mga sons-in-law. Pero anong nangyari? He seemed to his sons-in-law to be jesting. Jesting, nagbibiro. Kasi anong nangyari kay Lot sa Sodom? Naging komportable si Lot sa Sodom, kaya nawala yung testimony na dapat nakikita sa kanya. Sino ba si Lot? Pamangkin siya ni Abraham. Si Abraham ay
Isang tao ng Diyos. Anong dapat nakikita sa tao ng Diyos? Kung ano ang dapat na mirror ng kabanalan ng Panginoon. Pero nung nangyari kay Lot, hindi na ang kabanalan ng Panginoon ang nami-mirror, nakikita sa kanya. Kundi kung ano yung naging komportableng buhay niya sa Sodom. Kaya anong nangyari? Hindi siya pinaniwalaan, hindi siya sineryoso ng mga binahaginan niya. Ngayon, magiging ganito rin ba tayo? O ganito na ba tayo? Hindi na tayo sineseryoso ng mga binabahaginan natin dahil hindi naman ito nakikita sa mga buhay natin. Nawawala yung testimony natin dahil nakain na tayo ng sistema ng mundo. Nakikita to sa mga mananampalataya na fluent sa mga dinidiscuss nila sa trabaho, sa school, sa sanlibutan. Pero kapag kailangan ng ibahagi si Kristo o may pagkakataon ng ibahagi si Kristo, hindi lang nabubulol, napipipi. They have learned the language of Babylon so well that they have forgotten how to speak the language of Israel. Nalamon na sila ng Babylon. Ano ang Babylon na modern day Babylon natin? Ang sanlibutan. Mas may gana pa tayong mag-share ng kung anong nakita natin sa sanlibutan kaysa sa kung ano ang biyaya na ipinakita sa atin ng Panginoon. Updated palagi sa kung anong nangyayari sa sanlibutan. Pero hindi updated sa kung ano ang pinag-aralan natin last Sunday. Tatanungin mo, ano nangyayari sa Malacanang ngayon? Alam. Ano nangyari sa church last Sunday? Nakalimutan. Babalik tayo sa spiritual Alzheimer's natin. Tandaan natin ang babala sa Israel. Agad nilang kinalimutan ang gawa ng Panginoon. Kaya ano nangyari sa kanila? Namatay sila sa ilang. So, ano ang mga sins to mortify na pwede nating iwaksi? Ang idolatry of human approval. People pleaser ka ba? Ako, may times sa people pleaser ako. Kino-compromise ko yung mga bagay na makaka-benefit sa akin para sa benefit ng iba. Pero no. Yung pagdaing natin sa human approval, ito yung nagiging dahilan kung bakit napipipi tayo sa pagbabahagi ng salita. Kung bakit tayo nagkakaroon ng spiritual broadcast. Hindi natin kayang maibahagi ang salita ng Panginoon, ang Panginoon natin mismo. Dahil kailangan natin ng approval ng ibang tao. At yung mga taong yun, hindi pa mananampalataya. Mas tinitake natin yung opinion ng ibang taong hindi mananampalataya kaysa sa pagsunod natin sa pagbabahagi ng salita. Ano pa? Cowardice. Binabala ito sa Revelation chapter 21. Isa sa mga characteristics na dapat nating iwaksi. The shame of Christ, as if the gospel were something embarrassing rather than the power of God unto salvation. Kaya nga isang magandang verse, yung Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Our spiritual complacency.
So sobrang komportable na natin bilang mga mananampalataya na naging complacent na tayo, hindi na tayo kumikilos. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, we maintain the peace as compromise. And ito, self-preservation. When we protect our comfortable existence rather than taking up the cross daily. And of course, kung meron tayong sakit, meron tayong cure. So ito ang cure natin. Ang remedy para sa spiritual broadcast natin. Hindi communication workshop ang cure natin dito. Dahil, ano lang naman yan eh. Condition lang naman yan kasi hindi mo kayang isalita kasi hindi mo alam kung paano isalita. Workshop lang yan. Upo mo yan sa homiletics. Makakapag-share yan. Or upo mo yan sa Bible study. Makakapag-share yan. Hindi po. Hindi rin self-help program. Or kahit anong effort natin. Dahil alam natin na ang effort natin ay mapupunta rin naman sa kawalan. When we rely on ourselves. Kagaya ng physical broadcast aphasia, nire-require din na intensive therapy or ang continuous intensive therapy para sa mga neural pathways mula sa utak papunta sa bibig. So meron tayong gagawing therapy katulad ng sa broadcast. Nire-require tayo na i-transform ang power ng gospel para i-restore ang connection natin between our faith at sa speech natin. Ang pananampalataya ba natin ay kumikilos pa? Para sa gayon ay maibahagi natin ang ating pananampalataya. Between knowing and declaring. Alam nga natin. Alam lang natin. Pero binabahagi pa rin ba natin? Pinoprofess pa rin ba natin? Tayo pa rin ba yung matapang na Kristiyano nung tayo unang na-convert? Tayo pa rin ba yung matapang na Kristiyano na kayang magbahagi? Hindi lang sa mga kamag-anak nila, kundi pati na rin sa mga tao na hindi natin kakilala. Hindi natin lubos na ka-close. Isang masakit na katotohanan yung sa akin para sa isang estudyante na ang dami kong nakakasalamuhang tao, mga kapwa ko estudyante, mga professors, na may mga pagkakataon na merong window na binibigay sa akin ng opportunity pero dahil nga may takot ako, hindi ko nagagawang ibahagi ang ating Panginoon. May times na nalilid ang conversation doon pero hindi ko nagagawang ibahagi ang Panginoon. Dahil alam ko lang, pero hindi ko kayang i-profess. Pero anong lunas natin? Behold what Christ has done for you. Ano ba ang ginawa ni Kristo para sa atin? Second Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you by His poverty might become rich.
Pinagpalit ng ating Panginoon ang kanyang yaman doon sa langit. Bumaba dito sa lupa. Para sa gayon, yung kayamanan na yon sa langit, mapunta sa atin. For the fear of man, the cure for the fear of man is to behold the shame Christ endured for you. Tiniis ni Jesus, no, ipapako siya sa krus ang kahihiyan para mabayaran ng mga kasalanan mo. Anong ginawa sa kanya nung ipapako na siya sa krus? He was stripped naked, hinubaran. He was mocked, nilait. He was spat on, dinuraan. And he was called a blasphemer, a deceiver, and a criminal. Gayong hindi naman siya gumawa ng kahit anong krimen. The Son of God endured infinite shame so that you might never have to fear the finite shame from men. Yung kahihiyan na makukuha natin sa tao, panandalian lang yan eh. And not so if you can prove yourselves to them. Hindi ka mapapahiya. Magdamit ka ng maayos, mag-aral ka, maging orderly ang conduct mo. Hindi ka mapapahiya sa tao. Pero kung ang kahihiyan mo ay magbahagi ng salita ng Panginoon, kahit na magdamit ka pa ng napakaganda dyan, dahil sa kasalanan mo, para kang maduming basahan. But then, sa Romans 8 verse 1, na binasa natin kanina, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kung tinubos na tayo ng eternal judge natin, hindi ng judge ng mga tao, Ang judge ng tao, based lang yan sa kung anong opinion niya. They could have biases. Pero ang ating eternal judge, ating Panginoon, bakit pa natin kailangang matakot? If God has spoken you righteous through faith in Christ, what can man's disapproval do to you? Approve ka na sa harap ng ating Panginoon. And that's eternal. Habang buhay. Actually, higit pa nga sa habang buhay. It's everlasting. And yet, takot tayo sa disapproval ng mga tao sa ating paligid. Para naman sa mga worldly comforts natin. Iniwan ni Jesus ang comfort niya sa langit. Ano yung mga comfort niya dun sa langit? Yung kaluwalhatian niya. Yung eternal worship ng mga anghel sa kanya sa langit. Hindi natin kaya i-compare yung pag-worship ng mga anghel sa langit dito sa pag-worship natin dito sa lupa. Dahil dito sa lupa, may laman pa tayo. And ano pa ang comfort niya sa langit? Yung perfect communion niya with the Father. Pero anong ginawa niya? Tinanggihan niya lahat ng comfort na yun at bumaba dito sa lupa. He descended into poverty, suffering, and even death. Naghirap siya. Kagaya ng paghihirap natin dito sa lupa. Ngayon, kung kayo nasa position niya, bababa ba kayo dito sa lupa? Kung ang ganda na ng situation niyo dun sa langit. Pero hindi. Hindi pinagpalit ni Jesus ang comfort sa langit para maligtas tayo dito sa lupa.
For you, he had no place to lay his head. He was a man of sorrows, acquainted with grief, and he sacrificed every earthly comfort so that you might inherit eternal riches. Sa langit, hindi niya na kailangang magpahinga dahil napagod siya. Pero dito, nagpagod siya para sa langit makapagpahinga ka. Sabi nga ni Paul, when he understood the grace that Christ has given, Philippians chapter 3 verse 7 to 8, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Sa biyaya ng Panginoon, nakita ito ni Paul. Na-understand niya, na-comprehend niya kung ano yung malaking ginawa ng Panginoon sa atin. Yung magnificent grace. Ngayon, naintindihan din ba natin yung biyayang ito? Nakakakanta ka nga ng Amazing Grace. Naintindihan mo ba yung grace na yon? Kung bakit siya naging amazing? And i-consider din natin yung eternal reward natin. Romans chapter 8 verse 18, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Tingnan din natin ang propeta Isaiah, sa Isaiah chapter 6 verse 5. Woe is me, for I am lost. For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Na-recognize ni Prophet Isaiah na ang kanyang bibig ay marurumi. And it is left unfit to speak. Pero nung ginawa ng Panginoon, nung ginawa ng Diyos kay Isaiah sa 6 verse 6 to 7, then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin is atoned for. Hindi sa effort ni Isaiah kung paano niya nalinis ang kanyang bibig, kundi sa biyaya pa rin ng Panginoon. Ang Panginoon pa rin ang kumilos para malinis ang bibig na ito. Na dinim ni Isaiah na unfit to speak the word of God. The coal from the altar. The atoning sacrifice of Jesus Christ. So, anong magiging mga application natin dito sa salita? I-exercise natin ang ating mga dila sa pagsunod. Faith without works is dead. As you depend on the Spirit, step out in obedience. Speak what He gives. Speak when He gives opportunities. Ang Panginoon ang may hawak ng lahat ng bagay. Alam natin yun. At siya rin ang gagawa ng paraan para maibahagi mo ang salita. Ngayon, pag ibinigay na sa'yo ang opportunity or ang chance na yon, we should take it. Pray at whatever circumstances arise. Manalangin tayo na kapag binigay na ang opportunity na yon, meron tayong kalakasan ng loob. Meron tayong lakas galing sa Espiritu para ibahagi ng buo. May buong lakas, buong katotohanan ng salita ng ating Panginoon.
makita sa atin. Hindi lang sa pag-profess natin through our mouths, but with the profession of our physical testimonies, living testimonies. Ano pa? Ano pa application natin? I-immerse natin sarili sa scripture. Paano mo maibabahagi ang salita ng Panginoon kung ang hindi mo naman alam kung ano ang ibabahagi mo? Yes, nakikinig ka, alam mo ang doktrina, gets mo ang gospel. Pero hindi mo naman alam kung ano yung nakasaad sa loob ng scripture. Hindi mo alam kung anong scripture ang gagamitin mo. That's why it is helpful na meron po tayong mga memory verses na palagi nating dala. Verses na nag-move sa atin. Personally. Verses na magpapaalala sa atin na tayo'y na kay Kristo, buhay ang Diyos, at kumikilos siya sa ating mga buhay. At kapag ibinahagi rin natin ito sa iba, kikilos din ng Panginoon para sa kanila. Ano pa? Makipag-fellowship tayo sa mga matatapang. Surround ourselves with our fellow sheep. Kaya ang ganda nung isang point ni Maki nung Wednesday, kung napakinggan nyo yung binahagi niyang salita, na lumapit tayo sa mga kapwa natin, mananampalataya na may wisdom. Makapag-fellowship tayo sa kanila when it comes to advices. Especially with advices, life advices. Kasi kung kukunin natin yung mga advices na yon outside the church, with non-believers, ibibigay nila sa atin is temporary solutions. Or even, they can even worsen the problem. Pero kung ibabahagi natin yung mga complaints natin, maghihingi tayo ng advice with our fellow believers, with our brothers and sisters. Hindi lang advice na magiging temporary solution, but it is grounded with the Word of God. Kasi alam natin, alam nila kung anong nakasulat sa salita ng Panginoon. At mas maibabahagi nila ito ng mas mabuti, mas makapagbigay sila ng better advices. Kasi ano ba ang scripture? It is a manual for all things. Hindi ba? May tuturo natin ng lahat na nasa Bible. So when we get advices from our fellow believers, fellow brothers and sisters, hindi lang advice na nanggagaling sa opinion ng tao ang makukuha natin. Hindi sa opinion ng tao. But with the Spirit of the Lord. Because they're breathed with the Scripture. Sabi nga, iron sharpens iron. And one man sharpens another. Proverbs 27:17. Magiging challenge natin ngayong week and a call to action for all of us para sa ating mga mananampalataya. Meron tayong diagnostic test. Do we have spiritual brokers? When opportunities arise to speak of Christ, do you? Sa week na to, marami tayong mga makasalumuhang tao. Outside of the church. Sa work, mga workmates natin. Sa school, mga schoolmates natin. Sa labas, mga unfamiliar people. Strangers to us. Kapag lumapit ba sila sa atin at may binigay na opportunity na ibahagi si Kristo, maibabahagi ba natin? Ibabahagi ba natin?
Is your tongue fluent in discussing politics, sports, entertainment, and career, but suddenly becomes clumsy when the conversation starts to turn into Jesus? Mas may buhay pa tayo na magsalita, mas fluent pa tayo magsalita sa kung anong nangyayari sa sanlibutan, kesa maging fluent sa kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Here's an immediate challenge. Break the silence this week. Kung meron kang naisip na isang tao na pwede mong bahaginan, at least a person, speak about Christ. Bahaginan mo siya ng salita ng ating Panginoon. Ibigay mo sa kanya ang biyaya, ang mabuting balita. Hindi naman necessarily na kailangan mag-preach ka sa kanya. Or kailangan one-on-one kayo talaga na 1 oras, 2 oras mag-usap dyan. There are ways na ibinibigay sa atin. Simply just let Christ be on your lips. Si Kristo ang nananahan sa ating mga bibig. Siya ang ating bukang bibig. We should quote scripture in a conversation. Kaya may importante na meron tayong memory verse lagi na dala. So that we could quote them the scripture. Mention what God is teaching you. Name Jesus where you would typically remain silent. Kapag usapan na about religion, do you keep silent? Psalms chapter 107 verse 2. Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from trouble. Pakita natin, we were redeemed from our trespasses and sins. We are redeemed. And they could also be redeemed if they confess their sins, take their cross, and have faith in our Lord Jesus Christ. For the non-believers, maring nandito kayo sa church but never truly trusted Christ. Trusted enough so that you can profess Him as your Lord. You may have heard about Him, but you have never personally called upon Him for salvation. Naririnig mo siya dito sa church, pero hindi ka tumatawag sa Kanya for salvation. First Corinthians chapter 2 verse 14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. But there is hope. The same God who can heal the spiritually mute can also raise the spiritually dead. Romans chapter 10 verse 8 to 10. The word is near you, in your mouth and in your heart. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Confess, and you will be saved. And how do you confess?
When you speak about it, when you truly understand, grasp your sins, you can definitely speak and profess Jesus Christ our Lord, our Savior. We should cry out to God for mercy, not just for non-believers. Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Hindi porket mananampalataya ka na, ligtas ka na sa hirap. Ligtas ka na sa sufferings. So we should cry out to God for mercy. Kailangan pa rin nating manalangin, tumawag sa Panginoon. Kailangan nating magtiwala sa tapos ng gawa. Hindi sa mga sarili nating pagsisikap. Kaya kailangan nating tumawag sa mercy ng Panginoon, sa awa ng Panginoon. Doon po muna natin tatapusin ang spiritual broadcast. So part 2 po sa susunod, Lord willing, i-discuss pa natin yung iba pang symptoms and mga cures sa pagkakaroon ng spiritual broadcast. Kaya tandaan po natin ngayong week, examine natin ang ating mga sarili. Kapag may opportunity na ibinigay sa atin, do we profess Christ? Or we stay silent and mute as though being spiritual broadcast? Tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa biyaya, Panginoon. Tatak niyo po sa amin, Panginoon, na we need to profess Christ as our Savior from our sins. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi po makontrak ang spiritual broadcast. Binibigyan niyo po kami, Panginoon, ng biyaya na maibahagi kayo, Panginoon. Kaya nasa sa amin po, nasa task po namin, Panginoon, na i-grab ito at ipamahagi, Panginoon, ang inyong salita. Dahil ito ang inuutos niyo po sa amin. You commissioned us for this task. And Lord, help us that we remain true to this commission, to this task. Nang sa gayon, hindi po, Panginoon, ang sanlibutan ang manaig sa mundong ito, kundi ang mabuting balita na nakay Kristo. Sa pamamagitan ng mga testimonies po namin ngayong week, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lang sa mga bibig namin ma-profess ang inyong gawa, kundi sa aming mga pamumuhay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.